Minsan pa, pinatunayan ng isang dating mahirap na ang kahirapan hindi balakid, kundi isang hamong dapat malagpasan. Kapulutan po natin ng inspirasyon ang kwento ng buhay ni Josephine, ang babaeng walang pahinga. Isa sa mga trabahong bawal sa mga maselan at choosy, yung mga taga-kolekta ng kaning baboy o yung mga tira-tirang pagkain para sa mga baboy at biik. Ate Tess, may kanin baboy po kayo dyan? Pero alam nyo bang, meron dating nangongolekta lang ng kaning baboy na nagmamay-ari na ngayon ng 4-star hotel, restaurant, cafe, commercial building, a 2-story house sa Subic. Hindi nga. Siya ang 40 anyos na si Josephine. Saang kamay ng Diyos humugot ang isang taga-kolekta dati ng kaning baboy para mangolekta ngayon ng mga ari-arian? May sarili daw babuyan noon sina Josephine, bagamat hindi sila maituturing na nakaririwasa noon sa buhay. 3 inahing baboy lang daw kasi ang pinapaikot ng kanyang ina, pampuhunan sa maliit nilang pwesto sa palengke. Kaya para wala na raw silang tauhan pang kailangang bayaran pagkagaling ng eskwela. Ang nooy 8 taong gulang lang na si Josephine ang umiikot sa mga bahay-bahay para manghingi ng ipangkakain sa kanilang mga alaga. Pag uwi ko galing sa school, magbabahay-bahay na kami dun sa gillage namin para kumuha ng mga kanin baboy. Na naka-uniform. Kasi yung palda sayang eh. 'Di ba? Para mabilis, para hindi kami masyadong gabihin. Maagang namulat si Josephine sa negosyo. Sumasama rin siya sa biyahe ng kanyang ama na nagtatrabaho bilang ahente ng ballpen para mamili ng mga gulay na siya rin ang nagbebenta. Start up with yung isang sako ng sibuyas. It's like 150 pesos. Sa palengke, nabibili na ng 250 or 300 pesos on a wholesale basis ng mga kapitbahay naming palengkera. Sabi ko, pag binenta ko siguro ito ng mas mura dun sa nagsusupply sa kanila, baka sa akin sila bibili. So, nag-try ako muna. Nag-start ako sa 5 sakong sibuyas, saka 5 sakong bawang. Kumita na ako ng 100 piso. That time, that's 1,000 pesos. 1,000 pesos is really a big money for an 8-year-old. Gayunman, kahit meron silang mga negosyo, hindi pa rin daw sila umasenso. Dahil nga raw sa estado nila sa buhay, nabully siya sa kanilang eskwelahan. May time nung high school ako na araw-araw itlog ang ulam. May time na sa CR na lang ako kumakain ng lunch para hindi na lang ako makriticize. Gayunman, naging determinado si Josephine na makapagtapos sa pag-asang edukasyon ang mag-aahon sa kanilang pamilya. Pagtuntong ng kolehiyo para matustusan ang kanyang pag-aaral, naging working student siya, naging service crew ng isang fast food chain at nag-part-time pang teller sa bangko. Yun nga lang, nung nakatikim na siya ng konting kita, natukso rin si Josephine na tumigil na sa pag-aaral. Kahit ilang units na lang ang kulang, gagraduate na siya. Siyempre, kumikita na ako. Parang have to say, namad na rin ako mag-aral. But it was a big failure for my mom. Siyempre, kahit lahat ng magulang gusto makatapos yung anak nila. Kaya nag-abroad ako. Taong 1998, nagtungo siya ng Taiwan. Pumasok doon bilang plastic injection machine operator sa isang pabrika. At habang naroon, kinarir na rin ang pag-aaral ng wikang Mandarin. Sa pinasukan niyang pabrika, nakilala niya ang kanyang magiging mister, isang half Pinoy, half Taiwanese. Taong 2000, namatay ang ama ni Josephine sa pancreatic cancer. Ang kanyang kalungkutan, ibinaling niya sa pagkayod. Nagtrabaho bilang front desk officer ng isang hotel sa Olongapo. Sumideline din sa pagpo-foot massage. Hanggang alukin daw siya ng amo ng kanyang mister na maging tagalinis ng bahay bakasyonan nito na pinauupahan sa mga Koreano noon. Kada bahay na nalilinis niya, binabayaran siya ng 350 pesos. Wala sa akin yung vocabulary ng pagod Kasi ang gusto ko nun, makasurvive kami, makalipat kami ng bahay. Magkaroon ako ng sarili kong kusina, magkaroon ako ng sarili kong CR na hindi ako kailangan makipisan. Ambisyosa talaga ako. Gusto kong maging maganda ang buhay para sa mga anak ko. So to speak, gusto kong maging mayaman. Gusto kong magbuhay mayaman yung mga anak ko. Yung may kotseng hatid sa kanila sa school,
at magsusundo at yung hindi nila po problemahin kung may tuition fee sila pagpasok or may babaunin sila, may kailangan silang project. Kung magkakasakit sila, hindi ako kailangan mangutang kung kani-kanino para makabili ng paracetamol or para lang makapagpa-check up sila. Kasi pinagdaanan ko yun eh. Dahil marunong mag-Mandarin si Josephine, nakuha niya ang loob ng amo ng kanyang mister. Doon na raw siya nagkaideya na ialok din sa mga kliyente na bilhin na lang ang mga nirerentahan o inuupahan nilang bahay. Kaya mula sa pagiging tagalinis ng mga townhouse na pinauupahan, si Josephine naging real estate broker at kada bahay na naibenta niya, nakatanggap siya ng $10,000 o kalahating milyong pisong komisyon. Nagkaroon ako ng mga investors na Taiwanese. Kasi nakakapagsalita ako ng language nila, mas madaling ma-build up yung trust and confidence. Dahil dito, napag-aral ni Josephine ang kanyang 3 mga anak sa private school. Para sa mga anak ko, kahit naman sinong nanay kahit naman sinong magulang, yun ang sinasabi, ayokong maranasan ng mga anak ko yung naranasan kong hirap. Hanggang noong 2012, kilala niya ang tatay ng isa sa kanyang mga estudyante, si Dr. Johnson Yang, isang negosyanteng Taiwanese. Dahil likas na maboka si Josephine, naengganyo niya ang Taiwanese na mag-invest sa negosyo niyang real estate. Hanggang namuhunan sila sa mahigit 100 units na townhouses para i-buy and sell. Isa sa mga naging estudyante ko na Taiwanese was anak ng investor ko ngayon. Nag-offer siya sa akin na magbukas ng kumpanya. Doon kami nagsimula sa residential development. Mas lumawak pa ang koneksyon ni Josephine. Dumating pangaraw sa puntong nakabenta siya ng 18 bahay sa loob lang ng 3 buwan. At bilang incentive, niregaluhan siya ng kanyang Taiwanese business partner ng bahay na dati nililinis lang niya. Inilipat ito sa kanyang pangalan. Ang bahay na dating nililinis ko na pinapangarap kong matirahan ng mga anak ko, doon kami ngayon nakatira. I'm so proud to say that, really. Pero taong 2013, dumating ang isa pang pagsubok kay Josephine. Namatay ang kanyang ina sa liver cancer. Nung nawala siya, doon ko rin na-realize na lahat ng ginawa niya, para sa akin, yun na nga, doon ko nga naisip na hindi natin maintindihan na magulang natin until we become one. Samantala, ang kanyang mga kinita sa negosyo, ipinambili niya ng commercial building at ipinantayo rin ng restaurant. Taong 2015, nagsosyo sila ni Dr. Yang para sa isang furniture mall sa Subic. Pero dahil nakita na nila noon ang potensyal ng hotel business sa lugar, ginawa nila itong 4-star hotel na may 46 na kwarto at sariling deck pool. Masasabi ko I'm living my dream. Kung paano ako nakaahon sa malaking pagkakadapa. Sa ngayon, ipinagpapatuloy ni Josephine ang kanyang naunsyaming pag-aaral. Kasalukuyan siyang kumukuha ng Masters in Entrepreneurship. Pero kung may pinanghihinayangan daw si Josephine, yun ay hindi na naabutan ng kanyang mga magulang ang tinatamasa niya ngayong tagumpay. Nay, tay, kayo yung dahilan bakit ako nagsumikap sa mga anak ko. Sana nasan man kayo ngayon, lagi niyo pa rin kaming babantayan, tsaka yung mga anak ko. Thank you talaga. At pinalaki niyo ako ng tama. Yung road to success, hindi madali. Lahat talaga mahirap. Isipin lang natin lagi na bawat hirap may katumbas na ginhawa. Giginhawa rin tayo basta magtrabaho lang tayo ng maayos. Huwag tayong mawawalan ng faith sa Kanya. Hindi siya natutulog. Minsan, mas mararamdaman mo siya dun sa pinaka mahirap na moment. Basta mag-pray ka lang, paggising mo ng umaga, may sagot na siya. Si Josephine ang isa pang patunay na ang kahirapan hindi sentensya sa buhay. Pwede itong malagpasan at mapagtagumpayan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.